Tinansya ng mga otoridad sa Vatican at sa Rome, mahigit 1 milyong katao ang dumalo. Yan o ito, media stand ba to? Hindi naging madali para sa akin at sa aking crew. We need to get there. Na makarating malapit sa altar, sa harap mismo ng St. Peter's Basilica. Ito ang kauna-unahang simbahang itinayo ni San Pedro. Dito nakalagak ang kanyang mga labi, pati na ang mga naging Santo Papa, kabilang na si Pope John Paul II. Nakapaloob sa misa ang simple pero makahulugang beatification rites. Ang isa sa highlights, noong binanggit ni Pope Benedict XVI, ang tinatawag na formula for beatification na sinundan ng pagdeklara niyang isa ng beato o beatified si Blessed John Paul II. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Tumagal ang palakpakan at hiyawan ng may 10 minuto. Pagkatapos, pinatahimik muli ang mga tao at umakyat naman sa altar ang isa sa mga madre na nanilbihan sa dating Santo Papa at si Sister Marie Simon Pierre kung kaninong testimonial ibinase ang beatification para kay Blessed John Paul II. Nagdasal daw si Sister Marie sa kanya at pagkatapos noon, milagro siyang gumaling sa sakit na Parkinson's disease. À cause de la douleur, donc surprise, je me réveille et surprise d'avoir dormi. Et là, je me suis levée d'un bond et j'ai senti que je n'étais plus la même. Dinala sa altar ang dugo mula kay Blessed John Paul II na nakalagay sa ampule o lalagyan. Pagkatapos ay isinilid naman sa tinatawag na precious reliquary. Pagkatapos ng misa, pumasok si Pope Benedict at ang mga kardinal sa loob ng simbahan para kanilang i-venerate ang labi ni Blessed John Paul II. Nakasama rito ang dalawa nating kardinal na nagpunta rin ng Rome, sina Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales at Cebu Archbishop Ricardo Cardinal Vidal. Ano kung naramdaman nyo at naisip nyo habang binabeatify po ang Blessed John Paul II? Natutuwa ako. Ganun. Sapagkat sa panahon ito nga ay kinila ng simbahan at ang daigdig na mayroon palang ganun pang tao na nabuhay sa mundo na ganun at nagbibigay sigla sa mga iniwan niya. Ano kung naisip nyo at saka naramdaman? Ay kasi nagtrabaho ko under him. So, para sa akin ay meron na tayong representante sa langit. Matagal nang tapos ang beatification rites pero punong-puno pa rin ng tao ang St. Peter's Square kasi ngayon naman nag-aantay ng tsansa ang bawat isa sa mga nakapila para makapasok dito sa loob ng Basilica ng St. Peter's at ma-venerate o makapagbigay pugay sa labi ni Blessed John Paul II. Bago mag-alas 3, nakapasok kami ng Basilica. Kaya na yung pila ng public na gustong mag-venerate. I feel so lucky na nakalapit din uli ako sa altar para sa veneration naman ng kanyang remains. Ayun yung tapestry ni Pope John Paul II na ngayon Blessed John Paul II na in-unveil kanina. Nagulat na lang kami nung sa St. Peter's Square, biglang pinatugtog ang kantang Tell the World of His Love. Theme song ng World Youth Day celebration sa Maynila noong 1995 na nataon din sa pagbisita noon ng dating Santo Papa. Every mile, everywhere, and tell the world of His love. Tinugtog
yung kantang yan dito sa St. Peter's Square habang patuloy ang veneration ng public kay Pope John Paul II. Let us tell the world of His love. Walang duda, may espesyal na puwang sa puso ni Pope John Paul II, tayong mga Pilipino. Hindi lang isa, kundi 2 beses niya tayong dinalaw bilang Santo Papa. Sa mga espesyal na selebrasyon at misa sa Roma at sa Vatican, madalas may special mention tayong mga Pilipino. Kasi ang mga Filipinos, talagang they're full of love for the church. So, there is just a reciprocal.